bago sumakabilang buhay ang father mo, meron kayong issue? Hindi to parang isang problemang nangyari lang recently na hindi lang kami nagkaroon ng closure. It's been an ongoing problem we've had na parang hindi namin mapagkakaunawaan. Na every time I try to bring it up, defensive siya. Hindi kayo nagkaroon ng closure? There was really no way for me to, yung dad, umupo nga tayo, pag-usapan nga natin to. Walang ganon. Ma-pride ang tatay ko eh. Mamaya, i-bring up mo, ikamatay pa niya yan. Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyo. Sa araw na ito, mga kaibigan, ay isa na naman pong special na personalidad ang ating makakakwentuhan. He is a well-known actor, singer, songwriter, musical director, and a content creator. Mga kaibigan, let's all welcome the one and only Chucky Dreyfus! Hello po, Nay Aster. Kumusta po sa lahat ng mga nanonood ngayon? Good morning, good afternoon, good evening, kung anong oras man ninyo pinapanood ito sa mga milyong-milyon na viewers ngayon online. Maraming salamat. You're so busy now. Sa pagiging aktor, 2 years, 2 years, right? yes 2 po. years. Abot kamay na pangarap. Yes po. Diba? I'm very grateful din naman po na after what, kasi sa mga may edad po na nakakapanood sa akin noon, alam po nila talaga nagsimula ako sa child actor. Yes. Medyo nagpahinga ng konti and after a long while, I'm very grateful na tinanggap ulit ako ng tao at nagkaroon po ako ng sunod-sunod na projects po ulit. Ngayon, very busy naman po. So, thank you for accepting this version naman of Chucky na medyo mature na nga, sabi na miss ko, mature roles. Ang daming blessings na dumarating sa'yo. Tapos after Abot Kamay, 2 ka agad. Yes po. Batang Riles at saka Yes. Slay. Slay, yes po. Maraming salamat nga pala po sa mga sumuporta po, mga Batang Riles. Slay, thank you so much also for supporting our show dahil napakaganda rin po ng palabas na ito. Co-prod po siya ng GMA at ng View. And upcoming po naman po, may ginagawa po akong teleserye ngayon with GMA also, Hating Kapatid. Magkasama na naman po kami ni Carmina dito. Sino-sino pa yung mga ibang kasama sa bagong serye? Actually, yung buong Legazpi family kasama ko po talaga? doon. Wow. So si Zoren, si Carmina, si Cassie, si Mavi. Oo. Andun din si Ariel Villasanta, nakasama ko rin sa Abot Kamay, si Okay. Glenda Garcia. At marami pa pong iba, kaya abangan po nila dahil it's a very nice story. Kakaiba din naman po ito. This guy started as a young child Yes actor, po, di ba? opo. You were only Napakabata. 10, right? Yes, I entered show business mga 1983 po. Kung hindi Yes, po. 80s. But before that, I was already doing commercials. Mga Yeah. 81 siguro. Doon ka nagsimula, ay mga commercial, makilala ha? Yes po, opo. Oo, Mga household brands po Yes, talaga mga ano. yes. Around 1983, nagkaroon ng search for sidekick ni Rudy Fernandez. So, nag-audition ako. Actually, hindi ko naman gusto talaga mag-audition. Magulang ko lang naman. Parang, tsak, sayang naman, no? May audition. Sumali naman din ako. Then after that, without really thinking na papasok ako, na-shortlist ako. Then 1984, Idol. Idol, yeah, with Rudy Fernandez, which Yes. was an entry sa Metro Manila Film Festival, Right. which actually gave me my first award sa Yes. MMFF. So, and FAMAS. Best Child Actor ng Metro Manila Film Festival. And Opo. of course, Best Child Actor ng FAMAS Yes the po. following year. Yes po. For the movie. First movie mo pa, ha? Yes, kaya Ibang very klase. memorable talaga sa akin. Saka hindi naman sa inaano ko, talagang napaka-cute mo naman talaga pati noon, di ba? Opo. May pagka-curly-curly na talaga yung hair mo noon. Opo, oo, di ba? curly, tapos dumiretso ngayon, balik kulot na naman ako. Talagang hindi ko na may tago eh, talagang Oo. kulot eh. Naulit pa yung pagiging Best Child Actor mo. Yes. 4 years later. 1988. Hindi ko na nasundan ng year. 1988. Yes, once upon a time Yes. sa Film Academy of the Philippines naman Right, po. diba? Now, actually, wala na nga ang FAP ngayon, but I still have the Pero it's trophy. still there, ginawa ng Luna Award. Yes po, Pero it's opo. still nanggagaling pa rin sa FAP. Opo, Yes, yun. So, thankful din po na nagkaroon din po ng opportunity ulit, manalo ng award po. For Pero that at that movie. time, nasa That's Entertainment ka na. Correct, yes po. Yes, I oo. entered That's Entertainment mga 1987. First anniversary, 1986 kasi
ang That's Entertainment. Yes na po. tinapos mo until 1996. Kasi nung nag-start ang That's nung 86, I would think I was very young pa nung time na yun eh. So parang madalas lumalabas ako sa mga daigdig ng mga artista ni Kuya Yes. Germs, yung mga morning shows niya, Yes, kasama ni yes, Isabel. yes. Come 1987, tinanong na ako ni Kuya Germs. Sabi niya, "O Chak, pasok ka na ng That's." Sabi niya gano'n, "Anong araw mo gusto?" Right. Nung time na yon, barkada ko na si Cheryl Cruz, sina Rachel Alejandro, sina Ricky Rivero, sina Lilet. So sabi ko, Miyerkules ako, sabi ko gano'n. Kasi andun na sila lahat eh. Sabi niya, "O sige, simula ka na. Next week, pasok ka na sa That's." Yun yung ano. Hindi mo ba napabayaan yung pag-aaral mo? In a way, hindi naman po talaga. The problem lang is when I was studying in LaSalle, medyo may limit kasi yung absences talaga eh. Kahit magandang grades mo, pag naabot mo na yung number of absences, you have to repeat. I had to move to a different school. And thankfully, I went to UB Montessori kasi mas lenient sila doon. Ang kanila naman is, as long as you can catch up, Right. you can keep up with the lessons, okay lang mag-absent, basta you have to maintain your grades. So I was very thankful. So in a way, hindi ko rin naman po napabayaan ng pag-aaral ko kasi nakapagtapos din naman po ako. Medyo mahirap lang. Ang problema sa pag-artista, lalo na noon, ilan lang naman ang mga child actors nung Yes, panahon na yes, yon. yes. Mag-absent ka dahil may shooting ka, may taping ka. Pagbalik mo sa school, habol ka na naman. By the time nakahabol ka, mag-absent ka na naman. So talagang puro catch up ang ginagawa ko nung time na yon. Pero ang maganda sa'yo, I mean, despite of your tight schedule nung sa showbiz, natapos mo yung pag-aaral mo. I Yes mean, po. yung iba talaga totally humihinto. Marami po Yes, kasing yes. ganun talaga mentalidad Yes, eh, yes, na, yes. you know, especially when you're exposed, you're earning money, and iba na yung buhay, sometimes they realize Nag-iiba yung pananaw. na parang Oo, ba't kailangan ko pang tapusin, kumikita na naman ako. Correct. Thankfully also, because of my parents, they also told me na, no, kailangan may fallback ka. Kailangan talaga na, yung feeling mo na walang katapusan kasi, alam mo naman sa showbiz eh, di ba parang negosyo, may Totoo. panahon na Totoo. matumal, may Okay, panahon na okay, oo. di ba? Just in case, di ba, na humina ang demand mo, at least may pinag-aralan ka at may fallback ka, you can do something else to support yourself. And of course, syempre, magkakapamilya ka, kailangan meron kang way of living na maayos. Alam mo, akala ko nga nung matapos yung That's Entertainment na parang totally totally tumalikod ka na. Yeah. Para mag-concentrate sa pag-aaral mo at at the same time doing other things. But I didn't know, nasa showbiz ka pa rin talaga. Hindi lang ako sa harap. Hindi lang sa harap ng camera. I didn't even know na binigyan mo yung pagko-compose at saka pagiging musical director. Feeling ko, Oo. nabuo yung pagmamahal ko at yung interest ko sa musika because of That's Entertainment. For some reason, may fascination ako sa sound engineering, songwriting. When I entered That's, nahasa ako kumanta. Nag-arrange ako ng mga kanta for medleys namin Yes, doon. production numbers. Yes, kahit sa Jemmy Oo. Super Show, gumagawa ako ng mga areglo, tapos magre-recording kami. So, ang galing naman ito. I think when I left that was the perfect time for me to really focus on And that. explore. Nung natapos ang That's Entertainment, nandun ako sa transition period eh. So, I'm sure alam ng maraming child actors ito na kapag umabot ka na doon sa certain age, napakaalanganin talaga ng edad na awkward no. stage. Na yes, hindi tama, nila alam oo. kung ilalagay ka nila sa child actor ka pa rin ba, mga child roles? Or pwede ka na adult bang ka na. mag-medyo? Oo, Oo. oo. Hindi talaga eh, medyo mahirap. And then, even if you do mature roles, sa utak ng tao, pag nakikita Bata ka pa rin. bata ka pa rin. Oo. For me, it was the perfect opportunity to leave muna. Makalimutan kahit papano ng tao muna yung batang Chucky and concentrate on other stuff muna. But in the back of my mind talaga inisip ko parang one day I will come back when I am siguro totally repackaged na iba na ang tsura ko. Medyo nakalimutan na may Nag-iba bago. ba? Yung height ko hindi nagbago. Ito pa rin yung height ko. So, medyo may bagong henerasyon na kasi ngayon ng mga viewers. Maganda naman, kasi pag lumalabas na ako ngayon, ang reference na nila, dati kasi parang, uy, Chucky, That's Entertainment, di ba? Yes, Again, oo, at least oo. pag lumalabas ako, Right. nakikita ko, uy, Right. abot kamay, si Doc Ray. Ayun, Gaganon diba? sila. Oo, So, oo. nakakatuwa din. Malaking factor yung stint mo sa That's Entertainment. That was almost 10 years, Yes po. di ba? Meron pa ba kaming hindi alam or yung publiko na within the That's Entertainment circle na gusto mo i-share? Siguro ang hindi alam ng tao talaga, sinasabi nila, oh, bakit pinasok yan sa That's Entertainment? Hindi naman marunong kumanta, hindi marunong sumayaw. Ang hindi kasi nila alam,
si Kuya Germs na napakabait talaga at Oh, yes. hindi makatanggi ng kahit sino. May mata talaga siya sa talento talaga eh. Ang That's Entertainment, akala nila variety show lang. Hindi nila maisip na ang That's workshop on air. Yun diba? talaga ang Oo. purpose ni Kuya Germs Yes, eh. yes. Although, syempre, nung nag-start yan, puro mga anak ng artista. Eventually, talagang yung layunin talaga ng That's was to breed new actors. And syempre, kahit hindi ka magaling kumanta, hindi ka magaling sumayaw, ipapasok ka ni Kuya Germs. Kasi ang maganda nun, habang nanonood ka, every week, every month, makikita mo nag-i-improve yung bata. Tapos may oy, marunong na sumayaw, marunong na naman Tapos kaya nga may That's News, may Right. That's Acting, may Yes. ano. Lahat. Oo. And ang hindi lang siguro din alam ng tao about That's Entertainment is, totoong pamilya talaga yung totoong tatay talaga si Kuya Germs. Yung nakikita nila in front of the cam, mas matindi pa yan behind the camera because napaka-stricto. Mapagmahal, but tulad ng isang magulang, pagagalitan, Disiplinado kayo noon, oo. disiplinado kayo, makikita mo, karamihan sa amin, bit-bit pa rin yung turo ni Kuya Germs. Be professional, magbigay-pugay, magrespeto ng katrabaho, yung mga seniors, lagi mong re-respetuhin yan, laging maging mapagkumbaba ka, walang ere dapat. Which is how Kuya Germs is talaga, di ba? Yung mga taong mga nadadaanan mo habang umaangat ka, maging mabait ka dyan dahil pagbaba mo, sila din ang makakasalubong mo. Mga ganong bagay ba na hindi lang sa pag-artista namin na-apply, kundi sa habang, At everyday tinuruan din life. kayong mag-save, di ba? Yes. Bawat isa sa inyo may passbook. Meron. More than half of the members of That's Entertainment galing sa bulsa talaga ni Kuya Germs. Totoo yan. Sa sobrang kabaitan ni Kuya Germs, na hindi naman kaya talagang bayanan ni GMA lahat ng members doon, talagang sige, pasok yan. Ako nang bahala magpasweldo dyan. Ako na magbibigay ng allowance dyan. Ganun talaga si Kuya Germs. Pag araw ng sweldo, lagi yan, nakaupo na yan sa monoblock niya. Nakapila na yung mga miyembro. Talagang isa-isa niyang inaabutan talaga. Ibang klase talaga. Anong namimiss mo sa That's Entertainment? Well, yung barkada, yung pakikipagkaibigan. Hindi pa ako teenager, pumasok na ako dyan. Tapos, natapos na yung teenage years ko nandun. So, basically, my entire adolescence, dun talaga eh. Doon na-develop. Doon Oo. talaga. Pakikisama, friendship, family, my work ethic, lahat doon talaga. Even if I talk to my co-members at That's Entertainment, whenever we look back, it's with a sense of bittersweetness, I guess. Yes. We're happy that we were part of it. We're sad because it's not there anymore. But the memories are there pa rin naman. Everything, the teachings, the experience. Very, very fortunate na That's Entertainment was part of our lives. The entirety of That's talagang everything, even yung mga tampuhan, that's part of it. Anong namimiss mo kay Kuya Germs? I miss everything about Kuya Germs. His pagiging fatherly niya. You know, when I was a kid, he would take me out pa nga pag birthday ko. Sabi niya, Chuck, labas tayo, pili ka anong gusto mong regalo for your birthday. Ganon siya. I mean, Kuya Germs na siya nung panahon na yon. Ang dami na niyang nakakahalubilo. He mingles with the A-listers and all. And yes, sa sobrang busy niyang tao, he will still make time for you. I guess that's one of the reasons why mahal na mahal siya talaga ng tao at napaka-blessed niya talaga. Dahil lahat ng naitatanggap niyang blessing, talagang dumadaloy lang talaga sa kanya kasi lumalabas din eh. Ginagamit niya ang sarili niya as a channel of blessings talaga. Kaya At naman kayo ang legacy niya. Yes, Diba? we're very, Lahat very ng mga produkto blessed. ng That's Entertainment, ng GMA Super Yes, Show, kayo opo. yon. Na up to now, kung naandyan si Kuya Germs, anong mensahe mo sa kanya? Kuya Germs, maraming salamat sa paggabay mo, sa pagiging sincero mo, sa hindi mo pagiging showbiz kahit nasa showbiz ka, sa pagmamahal mo sa lahat ng payo, maliban sa magulang ko, talagang tinuring kita bilang magulang. Tumingala ako sa iyo at nirespeto kita ng todo. Kung ano po ako ngayon, ay dahil sa kanya, dahil sa inyo, Kuya Germs. Kaya thank you very, very much. Grabe, ilang members ang That's Entertainment at Umabot that kami time? ng 200, di ba? 300 yata, umabot Wow, kami at a wow. certain... At marami sa inyo, aktibo pa rin hanggang ngayon, Yes, di ba? yes, I'm very, very thankful Diba? din naman na Oo. nakikita ko, ang dami pang nasa TV, napapanood oo nila. naman, oo. At ang daming sumikat, not only Sobra, locally. internationally. Yes, Kung alam diba? lang nila sa mga Yes. younger generation, if Yes. you only knew, tingnan ninyo sa YouTube, may mga old videos na makikita ninyo kung sino-sino ang nanggaling sa That's Entertainment. Okay, still on Dutch Entertainment. Alam ko meron kayong grupo, meron kayong active pa rin kayo, nag-reunion pa rin We have a kayo. group chat, yes po. oo. So,
As much as possible, we try to find ways to get together. But there are moments na hindi talaga nagkikita lahat. Pero we try to set dates na para mag-dinner out, mag-party, mag-get together. Parang just recently, I think last year, nagkaroon kami ulit ng reunion. Hindi naman lahat, pero at least nagkaroon kami ng konting program, konting sayahan. Ang saya. Alam mo yun, yung pagdating mo doon, parang that's entertainment ulit. Matatanda na kami, pero parang naging bata ulit. Parang nag-time travel bigla yun. Yes. From That's Entertainment, syempre, sabi mo nga, dumating ka sa point na parang, or nadaanan mo yung awkward stage ng career mo. So, saan mo ito ginugol? Noong natapos ang that was 96. Eventually, 97, nagkaroon ako ng anak. Si Ralph. Si Ralph. But this was the time na medyo... Pero hindi pa kayo kasal that time na ng wife mo na si Eileen. Actually, blind date kami. Nakikwento ko to usually. Kumbaga, sinet up kami ng isang common friend na kasama ko sa That's Entertainment. Si John Parcero ng Wednesday Group din, kakaaraw ko. Barkada mo. Okay. Talagang sinet up talaga kami. And during that time, single kami. So, pinagsama kami. And eventually, yun na nga, we hit it off so well. Nagkaroon kami ng anak. But this was the time na medyo palilo na rin ako sa pag-aartista ko. So, I concentrated on music. Nagtayo ako ng recording studio. Anong tawag ng recording studio? CD Sound Labs. I started writing songs, sound engineering, and musical directing. Pero wala kang background at all. Self-taught ako, widow ako. Formal background, wala talaga. Wala. Hilig lang talaga. Yun, I started writing songs for Sarah Geronimo, Rachel Ango, and then I did musical directing for Viva Films, Star Cinema, for ABS-CBN. Doon ako naging busy talaga. Alam mo yung part na yon, ang hindi nga masyadong nabalita. Yung iba nga akala nag-abroad ako eh. Pero hindi naman talaga. Maybe siguro dahil talagang naglilo talaga lang siguro ako ng todo. Hindi, because you were behind the scenes. Yes. And during that time, wala naman social media pa naman masyado ng panahon na yun. So, there's really no way for you to really promote it. Busy lang ako doon. Yung mga ibang passion ko doon, binuhos ko muna doon sa mga ibang passion ko. Sa sarili ko, iniisip ko parang hindi pa yun yung tamang panahon para bumalik pa talaga sa show business. Nang focus ka nga sa music, bakit parang totally tinalikuran mo yung acting? In a way, it was not. Naramdaman ko kasi na it was padalang na rin ang projects na nakukuha ko. And I understood na it was really the transition period. Because even before I reached that point, I already knew na parating yun eh. Parang inevitable talaga. Mangyayari at mangyayari. So, when I felt it, kaya mukhang ito na yun. Mukhang hindi na ako nakakakuha ng ganong karaming projects. Wala na masyadong offers. Parang sabi ko parang, okay lang. Sige, this is probably the opening for me to take up something else, to put my efforts and time into something else. Pero ang galing nga eh. Ang galing ng transition mo eh. Nasa entertainment business ka pa rin. Hindi ko may pagkakaila din naman na nami-miss ko even when I was behind the camera. Somehow I still miss na parang sana active pa rin ako. Because it's the only thing I knew doing since I was a kid eh. Kumbaga kinagisnan ko yan eh. Hindi naman yan basta-basta pag naglaylo ako parang nabablock ko yung longing ko for that eh. So, of course, nami-miss ko yon. I had to put myself in that certain mindset na hindi pa panahon or hindi pa pwede. And maybe in the future. But I wasn't decided pa then na if plano ko talaga. But at least sabi ko dito muna, at least something productive. I'm very, very fortunate because yung kay Rachel Ango, that was the biggest hit that I've written for her. Bakit? Yes, Bakit. Which was also probably one of her biggest hits also here in the Philippines na naging theme song pa ng isang... Hindi nga kami aware eh. Yun na nga, marami nagugulat. Diba? Actually. My God. Ito yung tinatawag na unsung heroes. You know, usually, when a song becomes hit, nagmamarka yun sa artist. Yes. Not the songwriter or Correct. the composer. Tama po. Medyo nakakalungkot na part. Well, yes, in a way. Diba? May certain sense of fulfillment naman pag naririnig mo naman siya na sobrang in-demand yung song and people keep requesting sa kanya. Tapos, ang dami mo makikita sa YouTube ng kumakanta ng versions nila ng song. So, nakakataba ng puso. So, kahit na hindi nila alam, nakakatuwa naman na kapag nalaman nila, ikaw pala yung nagsulat. Because no one really knew I write songs eh. After or beyond That's Entertainment, ito yung mga output. Yes. Kayo yon. Yes. Ito yon, di ba? Kayo yung legacy
ng That's Entertainment ni Kuya Germs. We're equally blessed and very, very grateful din naman na kahit papano, That's Entertainment, which surprisingly, na ang dami pa rin nakaka-recall, it's still a reference up to now. yes. Where I feel blessed that up to now, That's Entertainment lives on because of many of us na active pa rin sa showbiz. If you could talk to your younger self, anong sasabihin mo sa kanya? Chucky, don't worry too much. Don't overthink things. Whatever happens, happens for a reason. And even if you may not understand it yet when it happens to you, just know that everything will be okay. And if you pass through certain challenges, dadaan lang yan. Kumbaga, this too shall pass eh. Just to have faith and to believe in yourself and to know there is a purpose for everything and just to hold on. Being in this business for so long, ano man natutunan mo? Showbiz is very fleeting. Nothing is set in stone. Lahat ng artista na lalaos, but laos in a good way. When I say laos, I don't mean Literal yung na, laos na pangit yeah, laos. right, It's just that may expiration date. Yes. Ka nga. Stepping away from the limelight or losing your shine does not mean the end of everything. I've learned that there are second chances. I've learned that the end doesn't necessarily mean the end because there is such a thing as second wind. And to just keep on persevering, ang pagsisikap talaga ang pinaka-importanteng aspeto ng isang buhay para maging successful. Not that I'm saying I'm successful now. I am still a work in progress, pero nagsisikap pa rin ako up to now. And I still try to do my best. I learned that there is always someone better than you. And any opportunity that you turn down is an opportunity for someone else. So always grab that opportunity. And to be kind, lahat ng mga makakatrabaho mo, magbigay ka ng respeto at tamang pagtrato sa kanilang lahat. Walang mataas, walang mababa. Hindi lang sa showbiz, kundi sa buhay. And in this business, there are always ups and downs. Yes. Hindi yun nawawala, di ba? And of course, you learn. Tama. Nasa pagdadala Yeah, lang nasa talaga pagdadala yan. lang. Dahil nadapa ka, not necessarily a bad thing. Yes. Because even in failing, there is a lesson to be learned. Eh. So as long as you get that lesson, it is still a good Sana thing. ganun lahat. Sana. Kasi Sana all. marami kasi ang marami kasi ang nadadapa na hindi natututong bumangon ng Totoo. maayos. Or mahinang Diba? loob, Oo, di ba? mahinang loob, correct. Na hindi rin naman natin masisisi. Baka ganun din naman kasi ang pagpapalaki sa kanila. For those who are not used to that, just know na failure is not necessarily a failure. It's just an opportunity for you to learn and start again and be stronger when you Correct. move on. Kanina, napag-usapan natin na there was really a time na medyo matagal kang nawala. Anong ginawa mo doon sa panahon na yon? Musika, I did a couple of desk jobs here and there. Nag-office ka? Try lang, oo. Office job? Yes. But during that time, I already got married na rin kasi. Yes. So, of course, I had to find ways and means to provide. The music industry was also kind to me because my recording studio was busy. Viva came in, they asked me to be their musical director for some of their movies. Star Cinema and ABS-CBN. I did guestings every now and then pa rin naman. Madalang na madalang. Yes, yes. Either Not interview. enough na para magmarka ka. Ang guestings ko yung mga tipong nasana kaya si Chucky or may 80s themed whatever guesting. And then eventually the internet boomed and I became busy now with social media. I became a content creator after that. And then I had partnerships already with brands. I was putting myself out there also. Congratulations nga pala. You have more than 1 million followers. Yes na. po, maraming salamat. Alam naman, makulit tayo sa social media. I'm thankful na marami naman nagtiwala at nag-follow din naman sa akin. Alam mo, nung panahon natin talaga, nung 80s, wala namang ganyan eh. Wala There's pang no way social for you media. to No, connect no. with your fans Correct. or, di ba, it's always fan letter, Correct. slam book, Oo, diba? nakikita ka lang nila sa TV, that's it. Pag hindi ka na nakikita Yes, sa TV, they don't know kung ano na nangyayari sa buhay mo. Now, Diyos ko, 24/7, you can talk to your fans anytime, they see what you're doing. Masasabi mo ba yung abot kamay ng pangarap, yung pinaka-big comeback mo? Yes. Oh yeah? I think so. Nagmarka talaga yung show. Phenomenal show talaga. Before Abot Kamay, there was really no show for a long, long time na tumagal ng ganon. Nung 80s, uso yan eh. Mga Flor de Luna, Annalisa, at kung ano-ano, di ba? Patagalan yung mga shows. Tapos after that, di ba ngayon, yung mga shows saging 3 months na lang ang buhay. Tapos kami, ito kaming na-extend na parang, oh my God, talagang Ang dami nang pumasok na bagong characters. di ba? To Oo, extend diba? the story, Yes, right, hindi right. lang yun. Because when I go out,
they don't call me by Chucky anymore. They call me Doc Ray. You can see the impact of the show talaga. And then yung galit ng tao, kay Pinky, yung storya. So parang, Kay Moira. di ba? Parang may sariling buhay na yes, talaga. yes, yes. Nakakatuwa. I mean, Oo. yes, it is, for me personally, the biggest vehicle for me to really make that mark and that comeback. I am forever grateful to have been part of the show. Because of that, I think it has jump-started my career again. Not that I've tried before, but this was really the biggest opportunity and the biggest reason why I am very, very active again on Does that in mean showbiz. na naset aside mo na naman yung music career mo? Hindi naman. It's It's still just there. that na-miss ko talaga ang showbiz ang pag-aartista eh. Parang reborn? Yeah, I guess. Oo. Version 2.0, parang ganun ang Yes, dating kasi, yes. di ba? Version 1 was the child actor eh. Yeah, right. 1.5 was the struggling Yes, transition. right. This is a totally different repackaged version of me na mature roles already and After people all, are you're a dad. Oo. yes and people are starting to have because of Abot natanggap na ako ng tao as As an a adult. yes, as Yes. an adult Yes. actor na. Oo. Hindi, adult actor, parang pangit pa yung adult actor. Mature actor. Ayan. Yan. Ibang connotation ng adult actor eh. Sino si Chucky Dreyfus na hindi kilala ng publiko? I'd like to believe I'm a good father to my kids. I hope so. A loving husband. Makulit man ako, but at the same time, I am also serious at times. And you're a responsible person. I hope so. Oo, di naman. Di. I hope so. Baka ibang sagot na misis ko dyan. No, but yeah, very loving sa family ko. Very attached. Gusto ko lagi kong katabi, kakwentuhan, kalambingan, kakulitan. Ganun talaga ako. That's me. Very optimistic. I can compartmentalize na pag may problema, set aside muna. Kahit iiyak mo kung wala namang mangyayari, sige, tabi na muna natin. Parang ganon. Anong isang bagay na magpapayak sa'yo? Yung biggest trigger siguro sa akin, siguro father ko. My dad recently passed eh. About a year already. Yeah. But for me, it's very, very fresh pa rin. When my mom passed, nagkasama pa kami ng dad ko for a long time eh. More than 10 years. And he lived with us when mom passed kasi nag-isang anak ako eh. So I told him, stay with the family, stay with us. Malapit ka lang naman sa amin. Naaliw ka, you can see the kids grow up. I love my father and I'd like him to not be lonely. Nagkaroon kami ng opportunity to bond some more. Probably not as much as I'd want pa. I mean, kumbaga kulang pa naman. Naging close pa kami. Maraming differences pero that was a very, very good opportunity for us to become tighter in a way. If your parents were still around, mensahe mo sa kanila? I'd like to thank them for showing me fidelity, for taking care of me, for bringing me up the way they did. Mom, Dad, thank you so much for making me not stop my studies. Thank you for supporting me during my showbiz career. Thank you for showing me what love is, showing me what it means to be together kahit na nag-aaway. Because I see them fight every now and then, pero nakikita ko talagang matibay sila. Doon ako nagkaroon ng sense of, the concept of love talaga is in terms of marriage and as a family. Thank you so much for showing me that dahil malaking bagay sa akin yan. Maraming salamat sa lahat ng binigay nila sa akin. For everything, even the rough times, the things that we have not agreed on, is nothing compared to all the love that you've showered upon me. So I'm very, very grateful and will eternally be thankful for. I will always carry you in my heart. Kung i-rewind ang buhay mo, anong gusto mong balikan? Sa isang banda, gusto kong balikan ang buhay ko nung bata ako na wala akong iniintindi pa. Marami namang matatandang iniisip yan eh. Kasi syempre, di ba, habang tumatanda ka, ang dami mo iniintindi, ang daming problema sa mundo. Pero pag bata ka, parang gising ka lang, kain ka, aral, laro, uwi. Gusto kong balikan ng That's Entertainment. Napakalaking parte ng buhay ko yung talaga eh. Sa ibang tao, high school is the best times of their lives. For me, it was That's Entertainment. It was everything talaga. Hindi lang naman tuwing Miyerkules at Sabado lang kami nagkikita. It was family to you. It was literally everything to me. Right. If it's not my house, it's That's Entertainment eh. And kahit sa labas ng Broadway, sa GMA,
kami pa rin Tsaka magkakasama. you grow up together, Oo, di ba? eh. Para kayong ang dami niyong magkakapatid. Mm-mm. Oo. So talagang Yes. mahal na mahal ko yung parte ng buhay ko na yun. If the opportunity was that, bumalik ako, parang mas bibigyan ko ng appreciation being there. Who would have thought, di ba, matatapos yung sa isang ganun, ay, tapos na pala. Wala na, magkakaiwa-hiwalay na tayo, nagbago na ang buhay. 10 taon is time, 10 Diba? taon, yes. I remember, I read somewhere na sabi, parang, di ba, like, when you were a kid, you never realized that the last day na magkakasama kayo ng mga kaibigan mo, yung hindi mo alam na yun na pala magiging last day, na maglalaro kayo, after that, magkakaiwalay na kayo, magbabago ang buhay. And only God knows kung kailan ulit Yes. kayo magkikita. So for me, parang kung alam ko lang at maibabalik ko pa, mas mag-i-enjoy ako, mas nanamnamin ko pa yung panahon na yon dahil it means a lot to me and because I know hindi tatagal yun eh. Experience na hindi mo makakalimutan up to this day. When I entered That's Entertainment, when I won my award, my first award, getting married, having my first kid and my second kid. Very memorable but not happy losing my parents. Ito trivia, my mom died on my birthday. What year was this? 2012? 2012. My mom had cancer na noong time na yun eh. She turned down treatment eh. 12 midnight, tinawagan pa ako ng tatay ko. Happy birthday from me and your mom. Oh ma'am, punta ako dyan. Sabi ko, kain tayo dyan sa bahay ninyo mamaya. Oh, dahil married ka na that time. Yes. Yung family na. Oh. And they just lived a couple of blocks away. Okay. Sabi ko, sige punta kami dyan, celebrate tayo dyan. At around 3 a.m., tumawag na naman tatay ko. Sabi ko, hindi maganda to dahil hindi tumatawag ang tatay ko ng gantong oras eh. And I remember clearly when I answered the phone, it is the first time ever na narinig kong tatay kung umangawa sa telepono. Tapos sinasabi niya na, wala na nanay mo. So parang tsak, wala na mami mo, umiyak siya. So yun. 2 was when my dad died. Maybe because wala kaming closure. Tsaka kasi mas close ako sa dad ko. Kahit na marami kaming hindi pinagkakaunawaan. Ang mami mo. Even my dad. I mean, kahit wala nang mom ko, nag-aaway pa rin kami. I mean, you know, mag-ama. Mga problema. Pero mahal ko. Minsan hindi ko na napapakita dahil di kami magkasundo. Pero when he died, before he died, I told him, kalimutan na natin yun. Kahit walang closure, hindi na siya makapagsalita eh. Hindi naman siya masoring tao. Tanggap ko naman yun eh. So, you know, sabi ko sa kanya bago siya namatay na parang, kalimutan na natin. I forgive you. Patawarin mo rin ako kung may pagkakamali ako. Kasi alam ko yun na yun eh. That was it eh. Hindi naman siya makasagot na, pero I said what I said, and a couple of minutes later, he died. He passed. So, I'd like to believe, in a way, he had closure. Ako, I just have to be happy with that na. Because that's it. That's all the closure I can get. So, okay na yun. Happy na ako sa ganun. Bago sumakabilang buhay ang father mo, meron kayong issue. Matagal na. Ito yung sinasabi mong hindi kayo nagkaroon ng closure. Yeah. Oo. Long-standing na yan. I mean, even before. Hindi to parang isang problemang nangyari lang recently na hindi lang kami nagkaroon ng closure. It's been an ongoing problem we've had na parang hindi namin mapagkakaunawaan. Na every time I try to bring it up, defensive siya. So, ang akin parang ma-pride ang tatay ko eh.
Ganon din naman ang nanay ko eh. I mean, it's really me raising my issues sa family ko, sa parents ko, na kinamatay na nga ng mother ko, and then, of course, alang namang i-bring up ko pa sa tatay ko ng paulit-ulit. Nasa utak ko at sinasabi ko, sabi nga rin ng miss ko, Mami, i-bring up mo, ikamatay pa niya yan. Nung okay pa ang dad ko. Yes. So, alam namang i-bring up ko pa, di ba? Makonsensya pa ako. So, there was really no way for me to, yung dad, umupo nga tayo, pag-usapan nga natin to. Walang ganon. Inunawa ko na lang yung sitwasyon. Na parang, I just have to be happy with that na lang. Sabi mo kanina, before he passed on, nakuha mong patawarin siya at nakuha mo ring humingi ng tawad sa kanya. And that's it. There was closure. For me, that's the best thing na lang talaga because it's really me letting go. I don't remember the last time we really had that talk kasi na parang, Dad, I'm sorry for everything I've done. Kasi biglaan na rin naman. For me, that was just trying to find ways to say my piece. May mga bagay siyang gustong ihingi ng tawad sa akin pero masyado lang prideful. Sinabi ko na sa kanya na kung meron man, kalimutan mo na yon, I forgive you. Magkapatawaran lang din kami. Andyan ang tatay mo. Ano yung mga bagay na hindi mo sabi sa kanya? Dad, alam mo naman kung ano lagi ang hindi natin mapagkakaunawaan hanggang sa tumanda na ako. I know you know, but I want you to know that never changed my love for you. Yes, dinamdam ko ng matagal, dinamdam ko hanggang sa huling sandali. Okay na lang din yon. Ngayon may sarili naman din na akong pamilya, naunawaan ko rin naman lahat. Basta ang mahalaga, ang gusto ko lang malaman mo, minahal kita, minahal ka ng pamilya ko, at hindi ka namin pinabayaan hanggang sa huling sandali. And I pray that you just always be there for us and just make your presence felt. Hug Mom for me. Ito naman, kung kanina medyo malungkot ka, ito na may nagpapasaya sa'yo. Mga kaibigan, let's all welcome the other half of Chucky, ang kanyang napagandang misis, Aileen Dreyfus. You were arranged for a blind date. Yes diba? po, yes. Okay, so may kwento naman. Yes, tama yun. Blind date kami, common friend. Taga That's Entertainment before. Actually, kumpare namin. Okay. Si John Parcero. Tapos naging asawa niya ang college barkada ko. Okay. So, ganun nila kami sa net up. Yes. At first, actually, hesitant ako kasi Oo nga pala, hindi ko nakwento to sa'yo. Kasi nung sinet-up kami, kasi kilala niya ako dahil nakikita niya ako sa That's Entertainment eh. Oh. But, pero hindi ako fan ni Chucky Dreyfus. Oh, Hindi wow. talaga, tita. talagang Oo, dinefense. Okay. grabe, tita. Okay. Sige, ako nagkwento sige. Sabi ko, ayoko si Chucky Dreyfus, di ba bakla yun? Wow. Yun pa sabi ko Bakit before. ganun na naging impression mo sa kanya? Kasi, one, hindi ako fan ni Chucky Dreyfus. Okay. Two, pag nakikita ko siya, parang, lamya. Yun talaga yung term ko. Malamya yata si Chucky Dreyfus. Di ba bading yun? Ganun pa, sabi ko sa barkada ko. Pwede ba sige ganito na lang? Niloko ko pa siya. Sabi, hindi kay Chucky ka matalino yun. Gusto mo matalino eh. Sabi ko, sige na nga, Chucky Dreyfus na nga. Okay. Wala siyang girlfriend, wala akong boyfriend that time. Punta siya sa bahay. First time na nakita ko siya in person. Nagtititili ako sa kwarto. Pumasok ako ng kwarto, nagtititili ako. Narinig ko dahil Narinig. narinig nung dingding. So, Narinig pala niya. Bakit ka nagtititili? Gwapo tita eh. usus! Oh, ang cute-cute nga eh, di ba? Oh, Gwapo in eh. fairness, Ayun na. oo, And the yes. rest is history. Yes. Ayun. Parang Yun eh. kinain mo yung sarili mong salita. Tapos Okay. nagkanak na kami after that. Hindi, teka muna. Advance ka naman yung masyado. sinabi niya kanina na pagkambalan ka pa niyang bading. Oo. Anong naging Hindi ko reaction alam mo? Hindi niya alam yun. yun. Kausap niya yung kaibigan namin kasi wala akong kaalam-alam na ayaw pala niya nung Inamin una ko sa na lang akin. yun sa kanya years after. Sabi ko, alam mo ba, first impression ko sa'yo, bakla ka. Ginanon ka siya talaga, kasi mukhang macho pa ako sa'yo. Hindi kasi di ba nung bata ako yung payat ako na Baby Ay, Rose. chubby ka mahinihin nga eh. ako kumilos. Tsaka, So, baby face, Yes, diba? yes. Parang Gusto hindi niya makabasag ito eh. pinggan. Yun. kaya ang idea daw niya kasi ng gusto niya sana parang Tall, dark, and handsome.
Ganon, tita. Eh, hindi naman Oo. ako tall, di ba? Hindi rin siya Hindi ka dark, naman dark. pero handsome siya. So, Okay na. Lang dun sa ayoko na tatlo. sabihin yung handsome kasi gusto ko siya na nagsabi para. Okay. Handsome na matalino pa. Yes, Okay yes. na. Teka muna, saan kayo kumain? Kumain ba? Yeah, Yes. we went to Green Hills. Peach and Plums Peach sa and Plums sa Crossroad. Promenade ngayon. Yes, yung promenade ngayon Promenade sa siya Green Hills. ngayon. Used to be Crossroad, yun yung may... Nag-double date kami. Oo, parang diner, Ah, malit yeah, na diner yes, yon. yes, yes, oo. Doon ang unang date namin. Ano yung naging impression nyo sa isa't isa na finally magkaharap kayo? Nakita ko siya, sabi ko, pwede. Aray ko, muntik na umulog. Hindi ka na siya tinulak ha. Pwede. Oo. Oo. Tapos ikaw, first impression. Pwede talaga. Nagwapuhan ka. Gwapo dito eh. Oo, diba? Kinain ko Parang, yung... mali pala Oo, impression kinain ko sa yung kanya, sinabi ko diba? eh. Pero alam mo, yung first date, yung first night na yun, parang sabi ko, we don't have things in common. Eh, syempre, first, No, kasi di ba may ganon? Usually yun. May Actually, makikita mo oo. na agad, Yung first we have so impression many kasi things in common. Kasi sinisize up niyo yung isa't Oo, isa kasi diba? Oo. ang bait niya, Okay. opposite ako. but ano ka ba? Yung parang kasi mas strong yung personality ko. Oo naman. Parang submissive siya. Personal talaga. And ayoko nung ganon. Maganda nga eh, kaya kayo nag-click eh. Parang opposite Oo. sa track nga Sobrang natin. opposite sa track. Oo. Oo. Pero physically, okay. Mentally, okay. Paano physically? Ano bang... Gwapo eh. Gwapo na. okay, Uulitin okay. natin. Mabuti ng Gwapo. malinaw. Mentally, alam mo kasi mahilig ako sa matalino eh. Oo. Tapos doon ako Talaga na-attract. Oo. Never mind the height. Never mind the height. Okay na. Never mind the hindi dark. Okay na rin dito. Okay na rin. So, okay. And then, bakit nauna yung pagkakaroon nyo ng anak kaysa sa wedding nyo? Aksidente kasi hindi naman talaga planado yung first baby talaga namin. Masyado nagmahalan lang. Masyado lang kami Ralph. nakasundo. Watch out, Ralph. Yes. Okay. So, yun nga. Accident. Alam niya yun. Alam niyo yun, kasi siya yung ring bearer eh. Pag nakikita niya yung mga pictures, I remember pa, so siya yung ring bearer, di ba? Hawak niya yung ring. Sabi pa ng tita He was how ko, old nung... 4. He was 4 na. He was 4 na. Okay. Sabi Malaki pa na ng talaga. tita ko, make sure to tie the rings tightly kasi baka mawala. Nung siya na, march na siya, he saw the cameras, init siya ngayon. Oh my God. Yung pelo na may rings. Oh, Buti yes, si yes. yaya niya, nakuha ka agad. Okay. Tapos, so, nasa altar na kami, magsisigaw siya, Mom, Dad! Kasi gusto rin niya sumali. Kasi hindi siya sanay na nakahiwalay, diba? Oo. Pero ito sa... Parang sa loob-loob lang niya, ano bang nangyayari? Oo, Di it ba? was a fun wedding, actually. Noong time na nagkaroon kami ng anak, hindi naman kami talaga live-in or anything like that I would talaga. go home, he would go home. Hiraman ng Kasi bata. we were finishing college eh, pareho kami. Pareho kayo estudyante at Yes. that time. I stopped kasi when I was pregnant, when I gave birth. I Okay. stopped for 2 years and then I told my dad na, Dad, balik na ako school. Pwede na akong bumalik. Hindi nagalit ang parents mo? Liberated kasi yung parents ko eh. But I grew up sa grandparents na very strict. Sobrang opposite talaga. Pero, naman, yun na eh. Hindi ko nga nangyari. alam kung paano ko sinabi ko lang yata sa nanay ko, parang, Ma'am, may kailangan akong sabihin sa'yo. Eh, the only child ah. Oo. Oh, di ba? Oh, yes. At saka sa utak ko nun kasi parang, oh no, pag artista ka at malaman may anak ka, hindi gaya ngayon na, Yes. di ba? oo. Ibang-iba ngayon eh. Tinatago yun. Dati oo, pag oo. nalaman may Parang anak big ka, sin. Oo. Yes. yung market yes. value mo eh, biglang, Correct, di ba? So, pero, syempre, yun ang una ko iniisip ko. Sabi ko, no, may anak ka nga ako. Tapos sinabi ko sa nanay ko, Ma'am, may sabihin nga pala ako sa'yo. Sabi ng nanay ko, dumadaan na sa likod ng sala. Sabi niya, ano, may anak ka na. Nakabuntis ka. So, siyempre parang, Oo. oo, gumanoon ako sa niya. Oh, Henry, may apo ka na. Ganun lang ka-casual. Ganun lang. Oo. So, O maybe di ba uso, kasi mag-isa ka nga lang eh. yun na di nga ba? siguro. Oo, mag-isa ka lang. Ang ending yan na nga talaga. Talagang spoiled na spoiled ang panganay namin sa lolo at lola. Lalaki pa siya. Lalaki pa. By the way, kanina hindi kita natanong, Dreyfus, ano yung sa father mo? French. Pure? Ang No. My great-grandfather is Okay. pure. Okay. So, 1/2, 1/4. 1/4 yata ang tatay ko. 25% Yes na po. siya. Oo, yeah. Okay. Kaya pala sabi ko, teka muna, nakalimutan tong Dreyfus, hindi Pinoy. Yes. At Hindi saka, Pinoy. napaka-konti lang po ng Dreyfus sa Pilipinas. At saka yung features Lahat sa mo. Negros At saka po. yung features mo, iba eh. Yes po. May halo talaga eh. May konti, opo. Kumbaga, French diba? fries. French fries. Yun ang tawag ko sa kanya. O, di ba? Na marunong mag-French Oo. kiss. pero ang ganda ng kombinasyon yung mag-asawa, di ba? You have two beautiful kids. Of course, Ralph Thank is you. how old is Ralph? 27. 27. 27 and he is
He's a flight attendant. Going 5 years na rin siyang Matagal flight na rin. attendant. Wow. Pre-pandemic. Pero nagpa-part-time din siya mag-artista. Yes, lumalabas-labas din siya. Nag-enjoy siya actually eh. Especially nung pandemic, talagang nag-enjoy naman din siya. And of course, you have a future doctor. Yes. We have a bunso. Isabella. Yeah, she's 23. Oo. Graduating. Actually, graduate na. Yes, graduate na. So, gusto niya maging surgeon. So, malayo-layo pa po ang aming... Pero hindi. Before you knew it, she's Correct. done. Actually, naano din namin yan nung sinabing she wants to be a doctor. Naisip din namin na parang, okay, you know, she has an ambition to become a doctor. We're very, very grateful. Si Isabella, never siya nagkaroon ng interest na pumasok sa showbiz. Parang wala, tita. Gusto lang niya commercial na pag nakuha siya, tatanggihan niya bigla. Ganon siya. Talagang ang buhay niya libro. Wala na nga social life, halos yan Wala nung na. nag-aaral. Kami na yung nagre-request sa kanya na, anak, pwedeng mag-break? Pwede tayo lumabas? Hindi kami yung tipong magulang na mag-aral ka mabuti. Kasi paano mo gagawin yun? Siya na nga mismo, sunog kilay na sa sarili niya. So, I'd like to believe maganda ang pagpapalaki namin sa mga anak namin because the relationship we have with our kids is very close kami. iba, para kaming barkada eh. Open. Of course, we're still parents, pero ang dynamics namin talaga, Maybe, barkada maybe because, talaga. Very tita, open. yung age gap kasi, yung generation gap, hindi malaki because we started very early. Oo. How young were you then? I was 21? 21 when I gave birth. Ikaw? Mga 23. Not that we're saying lumabas kayo at Hindi yun ang magkayo ideal, ng di ba? anak habang ng maaga, no? Oo, but it happened. Pero sa case namin, of course, it wasn't planned, but at the same time, turns out, blessing pala din talaga din siya. Tingnan mo naman, para barkada na lang kayong apat. Kasi Very ngayon open. generation gap, maliit lang eh. Maliit lang. They tell us our problems. Right. Instead of running to friends, Yes. Kami muna. getting wrong advice, they would really come to us. And kami naman, to the best of our we try to answer it as casually as possible. Na hindi nila feeling na parang may tinatago kami. Hindi tabu. Oo, yung ganon. So, komportable sila. Now, lahat ng klase, kahit yung mga masiselang problema at mga issues na Open pag-uusap. sila. Yes. Open yung napapag-usapan. Actually, yung panganay nga namin, TMI na eh. Too much information na minsan na, anak, Lahat sinishare teka na niya. muna, kayo na lang ng tatay nyo mag-usap. Lumalayo na ako It's minsan. an open book talaga. Pero hindi ko na, right. Actually, nakakatawa because when they were growing up, yun yung time na nagpapahinga ako sa show business. Alam nila artista ako. Pero nakikita nila yung mga old movies, old posters, shows. Hindi talaga yung parang active na artista. Now they see me working talaga. Na ito yung buhay ko So, kahit talaga. paano yung stage na yon, yung early milestone ng mga anak nyo, na andun kayo. Yes, Na also. andun kayo pareho. Very Nasa hands-on baybay. naman po kami. Ikaw, nag-flight stewardess ka rin, di ba, before? Hindi po. Nag-work ako sa airline also. Okay. Ganito po yan. Dream ko talaga maging flight attendant, but Ralph happened. Okay. So, nag-backseat. Talaga hindi pwede kasi ayaw niya ako mag-flight attendant kasi may anak na kami. I wanted to be a doctor also. Oh, wow. What Kaso, happened? Oo. ang social life ang mas importante. Oo. So, buti, yung dalawa namin anak, sila na lang nagpatuloy ng gusto ko. I So, isang see. flight Okay. attendant, isang magdodoktora. So, yon. At saka maganda sa inyo, nagkakatulungan kayo. You're both Yes. earning for the Yes family. Naku, sa panahon ngayon kailangan. Nowadays, tita, kailangan parehong It's not like before, working. di ba, na ang babae ang in Nasa charge bahay sa na. bahay, pagbabudget, to make sure everything's okay. Ngayon talagang, with everything that's going on now, talagang... And you're so lucky having each other. Di ba? Yes po. Lahat- Maswerte ako sa kanya. Oo. Swerte rin siya sa'yo. Ah, di syempre, sasagutin ako, maswerte din. Yeah, yun talaga. Maswerte din ako. Actually, yun yung inaantay ko eh. Oo, di ba? I think you are. Oo, pareho kayong swerte sa isa't isa, di ba? At saka, you're also so lucky having your two kids na talagang Yes po. mababait, Yes. may goal, goal-oriented, at saka may direction din ang buhay. Yes. Parenthood naman kasi wala namang manual yan, di ba? Alam naman, Correct. when it happens, it happens. You just have to... Yeah, right. Of course, andyan yung mga tita, na lolo-lola na Yeah. tumuturo. But at the end of the day, it's still you. And siguro ang amin, the best way we can validate kung maayos ang pagpapalaki is when we hear from other people na, oh, your kids are very, very respectful, napaka-responsible, respectful sila, compassionate, Right, right. generous.
So minsan na pag-uusap namin, siguro naman we did a good Oo job naman. bringing Oo up our naman. kids kasi mukhang maayos naman sila. Sila yung output eh. Yeah, Oo, oo eh. totoo. So thankful. We're very grateful. Pero alam mo, tita, by God's grace lang talaga lahat yan. As a mom, di ba? Like si Ralph, paglilipad yan, mag-message siya, I love you guys, alis na ako, taking off, ganun siya lagi. Ayan na ang dasal ko. Kasi si girl namin, nagko-condo na yan. Closer Kasi to school eh. Kasi okay. sa US, syempre, Yung schedule niya at kasi saka yung sobrang pagdodoktor tight. kasi iba talaga ang ano. So, Treatment, since subject, UST, schedule. imbis na uuwi pa yan, eh kung anong oras siya matatapos, imbis na ipahinga na lang niya o i-aral niya, ita-travel pa niya papunta sa amin, tapos gigising na maaga, babalik sa eskwelahan. So, parang mas naging practical na to get a place closer to school. Especially with the traffic that we have. Isa pa yun. Traffic, baha. Ako yung kailangan mag-adjust ng todo kasi sabi ko, over my dead body, hindi yan hihiwalay, hindi yan magdodorm, hindi yan magkukodo, nothing. After 2 years, sige, she's on her own. Kaya ang ending namin actually talaga. Para na kaming semi-empty nest. At our age, oh my God, para tayong... At saka galing ka sa maliit na pamilya. Yun na nga eh. Child, Yes. diba? Oo, Oh, kaya... But now, you have 2 kids. Yeah. In the future, magkakaroon na rin kayo Mamadali na nga to. Gusto ko na magka-apo, Totoo lang. tita. Hayaan mo na munang umabot ng 30 si Ralph, di Diyos ba? ko. Ayaw pa nila. Etong Okay. ano eh, lolang-lola May na goal pa eh. yun. Excited na ako ang tawaging Lola Yen. Yan ang palayaw kasi niya. So, Excited ako mang-spoil. Ay, wala pang may gusto. How would you describe your wife? oh, very strong, but very supportive, very frank. Inuuna mo talaga yung strong. ha? Oo nga, I know. Pwede naman dulo Kasi yun. totoo eh. So yun, very strong, very frank, supportive, opposite sa track nga, but at the same time, because of being opposites, we have so many differences also in terms of certain Opinions. pananaw, ibang pamamalaki sa kanya. May mga bagay akong hindi alam na nalaman ko. She's very independent kasi. The way she was brought up kasi, being in a family na she grew up sa lola niya, hiwalay ang parents naman niya, strong. Di ba? Mas maraming experience. Oo, kasi siguro ako in lumaki life, ano ako eh, nag-iisang anak. So, syempre, yes. Tapos, hindi naman broken ang family ko. Doting naman ng mother ko in terms of, she takes care of me and stuff. So, ang akin parang, ibang-iba talaga. Every day, even up to now. How long have we been married? 20? Well, going 25 na kami next Oh. year. We'll be Mag-ano, celebrating. Silver na kami. Yeah. We still learn so much from each other even up to this day. Which is, I guess, a nice thing also because there's always something new to explore and know more about your wife. May mga bagay na, ay, may topak pala siyang ganito. Pero okay lang, di ba? I mean, more ways to prove how much I love her also. Ito, just to be frank. Ang ideal woman ko kasi, Yan, opposite Kasi- din, tita. Opposite din. I always envisioned na I will end up with isang babaeng mistisa. Mistisa. Mga ex niya, mistisa. Sisa rin naman siya. Medyo dark nga lang. Oo. Okay. Kung ano yung mga Hinahanap mo. hindi mo hinahanap, yun yung napupunta talaga sa'yo. But I'm very, very thankful. I'm very grateful. The Lord is very, very good that He has given me someone na talagang kung ano yung pagkukulang ko, pinupunuan niya. So yun, totoo yung kasabihang you complete me. Totoo yun. Totoo yun. Eileen, it's your turn. Galingan mo. How would you describe your husband? He's very pasensyoso. Sobra. I don't know kung alam ng mga tao, but siya he's very forgiving. Madali ang magpatawad. Nagkaroon ka ng mali, magagalit siya sandali. Pero after some time, wala na. As in, kalimutan na niya yan. Pero historical. When I say historical, pag na-trigger siya, babalik niya lahat yon. Pakita mo lang na you're sincere, hindi mo nagagawin ulit, he's okay na. Siya ang nagturo sa akin mag-sorry. Hindi ako marunong mag-sorry. I'm the type of person na I will say sorry just because I want you to hear it lang. Para matapos na yung issue. Pero siya yung nagturo sa akin na pag nag-sorry ka, you have to mean it. You have to know what you're sorry about. Yes. Hindi siya natutulog na hindi kami nagkakaayos. Kasi- Kaya kung tumalikod, Naalala matulog, ko yun. naghihilig pa tita ng magkaaway, siya hindi. Hindi ko kaya yun eh. Yung attend, yung Hindi mo tatapusin ang ang gabi. yes. Oo, hanggat hindi kayo okay. Balisa ako sa ganun talaga. Kasi gusto niya, pagising niya, the next day, we're okay na. Was there a time na nagkaroon kayo ng misunderstanding Oo. na kamuntik kayong magkahiwalay? Oh, Oo. yes. Talaga. Several times, tita, na ako na yung umaayaw. Ngayon ko lang sabihin yan, ha? Ako na yung umayaw. Not once, not twice. And I am very thankful na
siya yun ang pangasawa ko. Because Oh, if not, lamig ng kamay mo. Oo nga eh. Because if not, tita, siguro matagal na kami hiwalay. May iba na siya, meron na akong iba, kawawa yung mga anak namin. But kids aside, yung relationship namin dalawa, siya talaga yung glue. As with any marriage naman, there's certain points in your marriage na when you go through certain challenges, especially challenges na hindi mo naman napagdaanan pa talaga. It's very new, but matindi. It's normal that one party will, parang mapanghihinaan ng loob, and the other one just really has to hold on. Importante Kaya yun balanse eh. kayong dalawa eh. Kung parehong strong ang personal, ay magka-clash kayo. Di ba Totoo. sabi niya, I'm Oo. very strong? Yes. Siya naman yung emotional punching bag ko. Mm. Grabe niya i-absorb yung Mm. problema ko sa family, sa life, sa work. Yes. Siya lahat nag-absorb nun. And I am very grateful. Ah. Kaya nga balanse kayong dalawa eh. Kasi imagine mo kung pareho kayo ng personalidad. Or Kaya pareho sabi- kaming weak, di Yeah, ba? pareho kayong weak or pareho kayong strong. Mm. Kaya nga opposite Yes, poles totoo. attract, di ba? Kasi magkaiba ang personalidad yung dalawa. Thankful naman. Your message to her? I just want to thank you for saying yes to the blind date. Because that is the reason why all of this started. Thank you for the wonderful journey, for showing me parts of life and things that I don't know, for making me a better person. Thank you for being a wonderful mother to our kids, for taking care of us, always making sure na maayos kami. The way you wake up early in the morning, you take care of our food, you wake up the kids to make sure that the house is running well, making sure na may baon ako sa trabaho, always listening to my problems, and always being there to give me good advice. Thank you for always reminding me when pag nagkukulang ako o kapag nagkakamali ako, mga bagay na hindi ko nare-realize na sumusobra na ako. Thank you for keeping me in check. Thank you for still being here after almost 25 years and for holding on even during times na sobrang minsan pikon ka na o minsan napanghihinaan ka na ng loob. Thank you for listening to me and always choosing us and not letting go. Love is always a choice. Every day, you choose to be with the person you love. So I'd like to thank you for always choosing to be there. Choosing me, choosing our family, and choosing to go this journey with me and hopefully for the rest of our lives. Diba, I mentioned na hindi ako fan ni Chucky Dreyfus, but knowing him for so many years, for so 29 long. years. Yeah, for so long. Ngayon, I can say I'm your number one fan. Wow! Yeah, and ever since naman, sabi ko sa kanya, I've seen his talents, I've seen his intelligence, I've seen his capabilities. He's a great person. He's a great man. And yun nga, he's the glue to the family. He's very childlike, he's very intelligent, and that's what, yun papasaya sa relationship namin as a couple and as parents. Makulit talaga ako, para akong bata kasi Sobrang talaga kulit eh. kasi Parang niya. akong No dull moment, napapagod na ako. Parang akong pangatlong anak, Para siya, promise. kahit na I always tell him what to do, what not to do, sabi nga niya, hindi ako magsasawang gawin yan everyday for you. Wow. I will always be here, kahit ayaw mo na. Tanda mo yan ha. Kasi i-replay ko yung episode na to Kanina ba, kiss? kapag nag-aaway kami. Kanina ba, kiss? Sige nga. Renewal nga to, Ay, Tita sige, Advance, sige na, ah. dito na muna. Ready? 3, 2, 1. Wow! Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you again for supporting all of my projects. Lahat ng mga sumusubaybay, sumusuporta, tumatangkilik. Sa lahat ng fans ang abot kami na pangarap, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa pagmamahal kay Doc Ray. Thank you so much for watching me doon sa maliit na yung mga episodes ko sa mga batang release just recently. Thank you so much sa lahat ng sumuporta, tumangkilik din ng Slay sa GMA at sa View. Sana po nagustuhan po ninyo. Thank you so much po. Yung aabangan. Yes, abangan po ninyo
ang Hating Kapatid. Sa GMA din po ito, sa GMA Afternoon Prime. Kasama ko po ang Legazpi family naman po doon. Magandang teleserye po ito, coming very, very soon. And of course, dun sa mga nanay, tatay, tito, tita, lolo't lola na sinubaybayan po ako simula nung pagkabata ako, ay maraming salamat, mga nanood ng That's Entertainment, mga Regal Baby Days ko. Maraming salamat po sa inyo. Kung nandyan pa po kayo, thank you so much for always being there, and I promise you I will do my best to always entertain you and to every now and then share my life and my experiences para naman po makapag-give something back ako of myself sa inyo. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Thank you so much. TikTok mo. TikTok, social media accounts at Chucky Dreyfus lang po. Sundan po ninyo ako doon. Dahil kung wala pa ako sa TV, lagi po ako nandun po sa social media. And of course, Eileen. Thank you sa lahat ng sumusuporta po kay Chucky at kay Tita Aster. Maraming salat po. Thank you. Social media mo. Social media ka. Yan Dreyfus. Ayan. Sige, Ian Dreyfus po. IG, FB, TikTok. Maraming salamat sa aking personal sponsors, Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Alvin, Dennis, and of course, Roland, Everbelena, Hello Glow, Beauty Derm, Eris Beauty Care, Aficionado by Joel Cruz, Doc Rob's Wellness Supplements, R&A Events Specialist by Richie Ang, Asia Slashes, Nessa Sila Salon for my hair and makeup, Nutritech, maraming salamat, Jos de la Luna, Most View from Japan, Memoy.ph, Silpul Joyce Furnitures, maraming salamat, Charles Solano of Solano Hotel, Colorete Clothing by Bebot Santos, Dr. M. Sevilla of Vine Aesthetics, Shinagawa LASIK and Aesthetic Center, Shinagawa Diagnostic and Preventive Care, Dr. Essentials Aromatherapy, Studio Manila. Shout out sa ating mga top commenters, Teresita Sports 9560, watching from California, USA, Marites Murata, Food and Footsteps with Chi, at sa inyong lahat mga kaibigan, sa lahat po ng sumusubaybay at sumusuporta sa ating programa. Mga kaibigan, binabasa ko po yung mga comments nyo. Hindi ko man po lahat nasasagot. What's important is nakakarating po sa akin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa TikTok with Aster Amoyo. Mga kaibigan, huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, like, and share the bell icon of TikTok with Aster Amoyo every Friday, 12 noon. Hanggang sa muli mga kaibigan, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. But before we go, meron akong special na gift na ibibigay sa mag-asawa. Uy. This is Doc Rob's Chiropractic Wellness Pillow. And thank you so much, Doc Rob, and of course, Patricia Javier for this. And this is made in Japan. Ganda. O, diba? Memory foam, di ba? Alam mo to. Talagang makakatulog kayo dyan. Alam mo naman, pag Oo. nagkakaedad, O, diba? mas kailangan, you know. Thank you will so love much. it. Magagamit I na have it. sulit na sulit ito. Oo. And with that, mga kaibigan, hanggang sa muli, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Bye for now, and God bless us all.